Ka-Express, official nang bumubukas ang kampanya ng Pilipinas sa first game day kontra Malaysia ngayong 12:30 ng tanghali, Philippine time sa Bangkok, Thailand. Defending champion ang Gilas at malinaw ang misyon, itakda agad ang tono at ipaalala kung bakit ang Pilipinas pa rin ang gold standard sa SEA Games at sa mas malawak na Asian basketball landscape. Hindi naging diretso ang daan patungo sa opener. Sa mga linggong nagdaan, line-up uncertainty ang bumalot sa Gilas dahil sa paulit-ulit na pagbabago ng eligibility rules mula sa organizers. Ang pinakamalaking dagok ay ang late exclusion ng naturalized player na si Justin Brownlee, isang desisyon na nagpilit kay head coach Norman Black at sa buong staff na i-reconfigure ang roster sa huling sandali. Mula sa unang pool na kinabibilangan ni Justin Brownlee, Brandon Canuelas-Rosser, Jason Brickman at Remy Martin, 5 na lang ang natitira: Matthew Wright, Thirdy Ravenna, Ray Parks Jr., Jamie Malonzo at VJ Pre. At para punan ang puwang, idinagdag si Robert Bolick, isang PBA star na inaasahang magiging sentro ng scoring at playmaking ng kupunan. Kasama rin sa final lineup ang rookie na si Dolph Panopio, veteranong sina Abu Chatter at Van Pesumal, at ang reliable big man na si Justin Chua para sa interior stability. Si Cedric Manzano, isang collegiate standout, ay pumasok din sa rotation, habang si Poy Aram ang huling ininagdag bilang kapalit ng injured forward na si Alan Liwag. Sa kabila ng turbulence, malinaw ang mensahe ng Gilas sa loob ng kampo. Execution at continuity ang uunahin. Ang laban kontra Malaysia ay testing ground para maghanap ng rhythm, subukan ang rotations, at i-assert ang identity ng kupunan nang wala ang ilang inaasahang pyesa. Strategically, mahalaga ang opener para itakda ang pace, spacing at defensive habits na kakailanganin sa mas mahirap na laban sa mga susunod na araw. Sa mas malaking larawan, ang goal ay simple pero mabigat. Ipakita na kahit may pagbabago sa roster, nananatiling mataas ang pamantayan. Sina Abu Chatter at Van Pesumal para sa veteran poise at floor balance. Si Dolph Panopio bilang spark option. Cedric Manzano ay inaasang magbigay ng energy sa limited minutes, habang si Poy Aram ang huling pumasok bilang injury replacement, isang piyesang mahalaga para sa physicality at rim protection ng maiksing rotations. Sa mismong laban kontra Malaysia, ang unang target ng Gilas ay defensive containment, pigilan ang early confidence ng kalaban at kontrolin ang rebounding. Offensively, inaasahan ang inside-out flow, maagang touches para sa bigs para hilain ang depensa at kick-out sa shooters. Ang objective ay simple, maagang run sa pilitang adjustments ng Malaysia at steady close sa bawat quarter. Sa kabuuan, ang opener ay hindi lang panalo. Ang hinahabol, ito ay statement game na kahit may rooster shifts, nananatiling buo ang sistema at malinaw ang direksyon. Sa araw na to, ang mensahe ay diretso, handa ang Gilas, disiplinado ang plano at ang pamantayan. Sa backcourt, Ray Parks Jr. at Thirdy Ravenna ang inaasahang magbibigay ng tempo management. Si Parks bilang secondary organizer ang magbubukas ng lanes sa pamamagitan ng off-ball movement at timely drives, habang si Thirdy ang tutok sa on-ball pressure at point-off attack defense. Sa ganitong setup, mahalaga ang decision speed, maagang reads laban sa help defense ng Malaysia upang maiwasan ang stagnant possessions. Dito papasok ang papel ni Robert Bolick bilang late addition, malinaw ang deployment, burst scoring sa second unit at situational situation kapag bumagal ang opensa. Ang kakayahan ni Bolick na lumikha ng tira mula sa dribble ay critical laban sa compact defenses. Sa Express and Full Length, ang indicator ng matagumpay na paggamit kay Bolick ay shot quality, pull-up sa loob ng rhythm at kick-out sa weak side kapag nag-collapse ang depensa. Sa wings, Matthew Wright at Jamie Malonzo ang barometer ng spacing, ang shooting gravity ni Wright, ang maghihila sa closeouts, nagbibigay ng driving lanes para sa slashers. Si Malonzo naman ang inaasahang mag-ambag ng defensive versatility, kayang mag-switch at mag-finish sa transition. Kapag gumawa ng two-way impact sa wings, bumubukas ang inside-out flow na hinahanap ng coaching staff. Sa loob, Justin Chua ang sentro ng stability, screen setting, box-outs at rim runs. Hindi kinakailangang mataas ang scoring output, mas mahalaga ang possession control at defensive rebounding. Kasama niya sa rotation sina Abu Chatter at Poy Aram na nagbibigay ng physicality at foul absorption. Ang target dito ay pigilan ang Malaysia sa second chance points at i-force sila sa perimeter attempts. Ang bench depth ay sinusukat din sa energy minutes ni Dolph Panopio at Cedric Manzano.
sa limitadong oras. Ang mandato ay malinaw, pace, hustle at mistake-free basketball. Ang ganito ang kontribusyon ay mahalaga upang mapanatiling sariwa ang core rotation sa gitna ng maiksing turnaround ng torneo. Strategically, inaasahan ang situational presses at selective traps para guluhin ang ball handlers ng Malaysia, lalo na pagkatapos ng made baskets. Pero ang diin ay mananatili sa structured defense, walang unnecessary gambles na magbubukas ng easy looks. Offensively, ang emphasis ay paint touches first, saka mag-expand sa perimeter kapag nag-react ang depensa. At habang papasok ang huling bahagi ng laro, ang layunin ay malinaw, separation without panic, hindi kailangan ng hero ball, kailangan ng clock control at high percentage sets. Sa ganitong approach, pinapatibay ng Gilas ang mensahe ng kanilang lakas ay nasa sistema at lalim, hindi sa isang piyesa lang. Matapos ang structured opening at ang calibrated adjustment sa gitna ng laban, ang huling bahagi kontra Malaysia ay nakatuon sa game management, ang aspeto na kadalasang naghihiwalay sa contenders at champions. Sa puntong ito, ang emphasis ng coaching staff ay clock control at shot selection. Ang goal ay hindi lamang palawakin ang lamang kundi panatilihin ang rhythm. Calibrate sets, maayos na spacing at pag-iwas sa quick, low percentage attempts. Ang ball security, ang pangunahing sukatan, limitahan ang turnovers upang hindi bigyan ng free momentum ang kalaban. Kapag naging maayos ang decision-making, kusang bumaba ang scoring runs ng Malaysia. Ang bench impact ay isa pang mahalagang variable sa closing stretch. Dito nakikita ang halaga ng lalim ng Gilas, lalo na sa mga minuto kung saan nagpapahinga ang primary ball handlers. Ang presensya ni Navanta Sumal bilang floor spacer at Abu Chatter bilang steady defender ay nagbibigay ng calm possessions, walang pilit, walang sablay sa execution, at sa ganitong sandali, ang bawat hamong cut at extra pass ay nagiging statement ng discipline. Defensively, ang layunin ay force contested shots late in the clock. Sa halip na agresibong traps, mas pinili ng Gilas ang containment defense, panatilihin ang kalaban sa halap, i-deny ang paint at i-secure ang rebounds. Ang contribution ni Justin Chua at Poy Adams sa loob ay critical dito, lalo na sa pag-control ng boards at sa pag-absorb ng contact. Kapag nanalo ang Gilas sa rebounding battle sa huli, halos selyado na ang resulta. Sa perimeter, ang closing unit ay umaasa sa composure ni Ray Parks Jr., Ferdy Ravena at Matthew Wright. Ang kanilang collective experience ay nagbibigay ng tamang timpla ng aggressiveness at restraint. At sa express influence, ang indicator na matagumpay ang closeout ay possession efficiency. Kahit hindi lahat ay nagiging puntos, ang mahalaga ay napipilitang magdepensa ang kalaban sa buong shot clock. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.